Nung may sumamba sa kanya. Kaya kung itong creation ko ngayon, sinamba pa ako, creator na ako, Diyos pa ako. Kasi may sumasamba na sa akin. Amen. Okay? Kaya yung Diyos, gusto niya maging creator. Gusto niya maging savior. Gusto niya maging redeemer. Gusto niya maging prince of peace. Gusto niya maging comforter. Gusto niya maging ganito. Gusto niya maging ganito. Gusto niya maging ganito. Gusto niya maging... Marami siyang gusto sa sarili niya. Ano nangyari? Maging healer. So, paano siya magiging healer kung walang sakit? Sabi mo, magiging healer siya. Paano siya magiging great physician kung walang kasakitan? Paano ka magiging tatay kung hindi ka mag-aasawa? Misyon mo muna sa pag-aasawa. Diba? Kaya, para maging tatay ka, kailangan mo muna mag-asawa. At sa asawa, sa pag-magitan ng iyong asawa, magkakaroon ka ng anak. Tatay ka na. Pero kung hindi ko gagawa, kung hindi ka kukuha ng asawa, magiging tatay ka na. Pero gusto mo maging tatay. Paano magiging savior ng Diyos? Kung wala siyang isi-save. Diba? Ngayon, kung sakaling hindi nangyari ito sa Garden of Eden, magiging savior ba siya? No? Kailangan niya bang galawin? Hindi. Kasi gusto niya nangyari para maging savior siya. Para lumabas yung lahat ng attributes niya. Yung attributes, yung mga bagay na gusto niya sa sarili niya. Kasi yun ang kumugula sa isip ko eh. Exactly. Kaya kailangan niya pang magpakahirap kung doon naman eh. Huwag mo gagalawin yan. Creation ko yan. Diba? Di tapos sana. Wala sana yung problema. Kailangan ba ako? So kailangan laging ang purpose niya para siya ay mag-glorify, siya ay, di ba? Ang lahat ng papuri laging papunta sa kanya. Kung hindi mangyayari yun, hindi kasi pag yung mga kaibigan ko kasi gusto kong record na gusto ko sa kanila i-share yung mga nilalampaw ko. Paano kung halimbawa iba to sa akin kung ganun tanong blanco ko ngayon. Kaya yung mga naisip ko may tanong para may panalan. But that we write unto them that they abstain from pollutions of idols and from fornication and from things strangled. Ano yung things strangled? Ano yung ibig sabihin ng things strangled? 15, 20. But that we write unto them, that they abstain from pollutions of idols, and from fornication, and from things strangled. Ano yung things strangled? Yung mga bagay na binikti. Strangled, di ba? Strangled ka, binibikti ka. Kaya siya sabi na kayo ay mag-abstain, lumayo kayo, di ba? Sa mga bagay na binibikti. And from blood, at sa mga sa dugo. Hanggang sa kapag tinuloy niyan, pupunta kayo sa Acts 15:29, that ye abstain from meats offered to idols, mga bagay, mga pagkain na ino-offer sa mga Diyos-Diyosa. Hindi ba ito yung mga bagay na kinakain natin yung piyesta? Kapag may piyesta sa isang lugar,
Ano ba yung pista na yun? Ba't sila nagpipista? Pista ni Santo Niño, pista ni San Roque, pista, ano na yun, di ba, pista ni San Juan. Yung mga pista na yun, naghahanda sila. Yung paghahanda, hindi dahil sa gusto nila magpakain ng tao, kundi naghahanda sila kasi pista. Di ba? Ano yung pista? Ibig sabihin, nag-aalay sila saan? Sa mga Diyos-Diyosan. Kay San Juan, kay San Roque, kung sino-sino pang santo. Kaya ang lahat ng pista na pinupuntahan natin ay hindi yung pagkain para sa tao talaga, kundi pagkain na inoffer yung sa idolo na ipinapakain sa mga tao. Di ba? Hinahain yun. Kaso dahil sa offer nila, nagdututo sila ng madami, although sa kaisipan ngayon ng mga tao, kanalan, normal lang yun kasi hindi na nauunawaan. Pero ang pinagmulan ng pista, ino-offer nila yan sa mga Diyos-Diyosan. Kaso walang kakain, kaya nag-iimbita sila ng mga tao para ipakain nila. Kasi yung Diyos nila na, hindi Diyos nila, hindi kakain. Makakakain ba yung Diyos nila? Lukit, di ba? Kaya, di ba, abstain from meats offered to idols and from blood, and from things strangled, and from fornication, of which, if ye keep yourselves, shall do well, fare ye well. Markahan nyo, kasi kapag nagtanong kayo, ayan ang kasagutan tungkol sa dugo. Sa dugo at tungkol sa mga bagay na predicted. Ibig sabihin, ang mga bagay pala na kapag ang kambing kakatayin natin, huwag yung bibigtahin. Di ba? Kasi kapag biligtin nyo, yung dugo namumuo sa loob. Kaya nakikita nyo yung mga Muslim, meron silang tinatawag na halal. Yung halal na ginagawa nila, kailangan nilang bigtihin. Kailangan nilang katayin. Kailangan tumulo ang dugo. May procedure yun na ginagawa sila. Para pumatak ang lahat ng dugo, mawala ang dugo. Kaya yung mga Muslim, mas maigi pa yung ginagawa nila. Kaya kapag yung pagpapatak ng dugo doon, mas sigurado tayo na yung dugo doon sa mga karne nila, nawala. Kaysa doon sa atin ng mga botya. Doon sa atin, patay na eh, tsaka kakatayin. May dugo bang tumulo doon? Sa Pilipinas, puro botya na yung binibenta sa diba? Kaya makikita natin dyan ang pagkakatay na palaking bagay. O ngayon yung mga one-day-old chick. Nakalabas ba yung dugo nun? Balot. Balot. Diba? Pala yung balot. Ikaw mag-judge ngayon sa sarili mo. May dugo bang nakalabas nun sa balot? Sarap pa naman, no? Kaya hindi tayo hinahayaan. Kasi ang dugo, nandiyan ang buhay. Bakit dugo ang ginagamit mo sa Old Testament para sa offering? Kapag bakit nalito ng Panginoon ang kanilang mga saklo? Kaya ba tsaka kay Eva? Kaya Adan tsaka kay Eva? Para mayroong dugo na lumabas. Hindi dahil sa nalalamigan si Eva tsaka si Adan. Kaya ginawa ng Panginoon na balat ng hayop. Anong hayop yun? Hayop. Hindi sinabi doon eh. Para tumulo ng dugo. Basta ang alam natin, mayroong dugo na tumulo. Para sa kasalanan. Mayroong dugong tumulo para sa kasalanan. Pero kung titignan natin ang Espiritu, nakikita natin ang mga ino-offer, kambing, tupa, baka, yan ang mga ino-offer. Kaya, dapat yung serpente na lang ino-offer nila eh. Nagbago na yung balat nun eh. Manifest yung balat eh. Manifest yung kaya, napaka-importante ng dugo sa Diyos. Dahil ang dugo, yan, andyan ang buhay. Ang dugo, andyan ang buhay. Kaya ito, kaya dugo ang tumulong sa kanya. Para maibalik tayo sa mga bagay na nawala. Kaya dugo ang tumulong. At it is not just the blood of man, it is the blood of God. Diba? Kailangan niya yung blessing na yun, kailangan niya yung laman na yun, kailangan niya yung tao na yun, kung sasabihin natin tao. Diba? He is a man ka, pero hindi natin lilibitahan ng Diyos na tao lang siya. Hindi natin pa pwedeng ilibit kasi hindi magagawa ng normal na tao ang patigil ng bagyo.
Hindi magagawa ng normal na tao bumuhay ng patay. Hindi magagawa ng normal na tao ang lahat ng miracles na ginawa ni Jesus Christ nung nandun siya at itisgaan. Kaso kailangan niya ng laman. Bakit niya kailangan ng laman? Kasi yung creation na ginawa niya nahutong. Wala siyang pwedeng ibang mag-redeem. Walang tao na pwedeng mag-redeem. Walang tao na pwedeng mag-redeem sa tao. Maliban Diyos lang. Para maibalik ka. Para maibalik ang buhay sa iyo. Diyos lang ang pwedeng kumuha. Diba? Gumamit siya ng isang vessel, yes. Kung gumamit siya ng isang sisidlan, yes. Malinaw na sinabi sa atin ng scripture na meron siyang vessel na ginamit. Yung God, para magkaroon siya ng kamatayan, kailangan niya ng laman para mamatay mo. Pero yung siya, hindi talaga mamatay ang Diyos. Diba? Pero at that time, yung Diyos nandun. Nasa lupa na kasama nila. Hindi nila alam dahil wala yung Holy Ghost. Hindi nila malalaman kasi ang Holy Ghost hindi pa bumabalik sa kanila. Diba? At yung vessel na yun, kailangan mamatay. Yung tao na yun, yung laman ng tao na yun, kailangan mamatay. But that is God in Him. Pero yung Diyos naramdaman niya, bilang nasa laman siya, naramdaman niya ang lahat. Naramdaman niya ang lahat ng, naramdaman niya ang gutom. Ganito pala yung gutom na dinadanas sa mga tao, ng mga anak ko. Diba? Kailangan niya maramdaman yung gutom na yun. Kailangan niya maramdaman ang temptation na tumaan. Kailangan niya maramdaman ang lahat ng bagay. Ang sakit, kailangan niya maramdaman. Pero ang sinasabi niya, kung ako naganap at nagampanan ko, diba? Ang bawat isang anak ko kakayanin niya. Ipinapakita niya sa atin kung ba't siya nagpunta dito kasi kinaya niya. Kung kinaya niya, lahat ng anak niya kakayanin niya. Diba? Pero sabi niya, hindi niya kakayanin ng mga tao kung ako wala sa kanila. Kasi nung nandito siya, alam niya, itong laman na to, hindi kakayanin ng laman na to kung siya mismo, wala doon sa laman na yun. Kaya yung Diyos, kasi yung Diyos na tao ng time na yun, di ba? Kaya kailangan niyang ibalik ang kanyang Espiritu Santo sa bawat isa para maging katulad niya tayo. Para makayanan natin ang lahat. Kasi kung wala yung Diyos na yun, hindi natin makakayanan. Lahat ng dinadanas natin ngayon, hindi natin kakayanin kung wala yung Espiritu Santo babalik. Hindi natin makakayanan. Yung lahat ng requirement niya, nalala niyo yung mga requirement na pinahirap? Di ba ilang beses natin pinag-uusapan yun? Kakayanin mo ba isa sa sarili mo? No. Hindi nyo kakayanin. Bubukas yung managalan pa kayo. Ano, hindi mo pang sa tako lang. Hindi kakayanin eh. Natiguling ka pa ng katakot-takot. Yung lahat ng persecution dadanasin mo, tapos may ibig mo sila. Kakayanin mo ba yun? Inibig niya ka. Yung lahat na ng pang-aasal na gagawin sa'yo, pero iniibig mo pa rin sila. Baka magilitan ko. Kaya niya, pagsalita yung nasa... Ilan times yan? 70 times 7? 70 times 70. O 70 times 70? 70 times 70. Patawad. Isang beses ka nga lang basuntok, malat na eh. Pero sabi ng mga pilosopo, paano magiging buhay ito tutunan? Wala na yun. Hindi ka dapat makipag-usap sa Layuan mo agad. Kasi hindi sila naniniwala sa Diyos. Yung mga tao na hindi sila naniniwala sa Diyos. Alalahanin nyo, kapag ka nakakita kayo ng isang tao, hindi siya naniniwala sa Scripture at sa Bible, hindi para makipag-usap kayo. Kasi kapag ka kayo makikipag-usap sa isang tao na hindi naniniwala sa Bible, pwede kung makikipag-usap kayo para ma-build nyo yung paniniwala niya sa Bible. Pero kung alam nyo na hindi siya naniniwala at pinipilit niya na hindi siya naniniwala sa Bible, hindi para makipag-usap kayo kasi walang pupuntahan ang inyong pag-uusap. Mag-isubo ang pera sa baboy. Na. Mag-isubo ang pera sa baboy. Kumain na kumain pa, nagkape pa. Sa kapat. Kayanin mo ba? Tumingin ka nga lang daw, nangangalin ka na. Ako na, hindi ko kakayanin. Kaya masabi ng Diyos, kaya. Uwi yata, makakasabi. Magiging tatlo to ngayon. Yung topic mo may may sugal. Luya. Parang may luya. Turkish yan yung Turkish eh. Gamot yan, Brad. Nakikita niyo yung sinasabi nating sunship? Marinig niyo siya isa. Arabi po. Ano ito? Ali ba ito? Nakita niyo to? Son of God. Sa TV. Nakita niyo.
Kaya sinasabi natin, yung pagkaanak ni Jesus Christ ay hindi natapos sa pagkaanak niya. Nung sinasabi nyo, sino nagtanong ng Son of Man? Ako. Sinasabi ng Son of Man, it is just on a specific time, magmula nung time na naging propeta siya para sa mga Jew. Okay? At kapag binasa natin yan, siya mismo ang nagsasabi. Kapag Son of Man, the day of the Son of Man, Son of Man, Son of Man, it was Jesus Christ who is speaking to himself. Kasi sabi niya, Walang ibang taong tumawag sa kanya Son of Man, maliban siya mismo ang tumawag sa kanya na Son of Man. Pero in between, hindi niya tinatawag na he is the Son of God. Pero ang tumatawag sa kanya Son of God, lahat ng taong nasa palibot niya. Kapag ka merong miracle na nakikita, kapag ka merong mga kababalaghang nakikita, di ba? It's the same miracle, di ba? Ang diablo tumatawag sa kanya, at isa na tumawag sa kanya na walang miracle, which is Peter. Di ba? Di ba si Peter? You are the Son of the living God. Wala nang ibang tatawag sa kanya noon. Maliban kay Peter kasi nasa sa kanya ang revelation. Kasi si Peter, hindi niya nakikita si Jesus Christ sa time na to. Kundi nakikita niya si Jesus Christ na babalik bilang Son of God. Dahil nakikita niya si Jesus Christ na babalik siya as the Holy Ghost. It is the same Jesus Christ na babalik. Kaya it is not flesh and blood. nakikita ni Peter na... Pero yung iba na tumatawag sa kanyang Son of God noong time na to, dahil sa out of miracle, pinahinto yung bagyo. Ay, he is truly a Son of Man. Ay, he is truly the Son of God. Di ba? Tinatawag siya Son of God kasi mayroong miracle lang. Aside from the miracle, walang tumawag sa kanya Son of God except Peter. Kasi si Peter, yung revelation niya, it is God will be coming back in the Holy Ghost form. Malinaw ba yun? Malinaw. Kaya sabi niya, di ba, Peter, Si Peter ang may kapahayagan. ibibigay ko sa iyo ang susi. Okay? Peter, ibibigay, dahil sa bagay na yan, yung kapahayagan na nakikita mo, ibibigay ko sa iyo ang susi. Yung susi na yan, it is the key of revelation. Walang ibang magbubukas sa langit at walang ibang magbubukas sa lupa. Kung anong binuksan mo sa langit, bubuksan. Kung anong kinalagan, kinalagan. Okay? Pagkabigay kay Peter, di ba nakita natin si Peter pagdating nung Acts 2:38? Meron bang ibang nag-una na nagbautismo in the name of Jesus Christ? Wala. Sino? It is Peter. Si Peter na ang nagbukas. Siya may susi. Kaya yung nagbautismo siya in the name of Jesus Christ, si Peter. Pagkatapos nun, kumalat na yung susi. Amen. Amen. Di ba? Hanggang nakarating sa atin ang susi. Amen. Hanggang nakarating sa inyo ang susi. Amen. Di ba? Yung susi na binuk, pero si Peter ang nagbukas, siya yung nauna. And out of that revelation, sabi, out of this rock, di ba? I will build my church. Sa pamamagitan ng revelation na yun, ang iglesia matatatag. And it is God. Okay? Si Peter lang, walang iba. Sino pa sa nakakilala sa kanya? Diablo. Oo. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Oo nga, sinabi agad yun. Di ba? Sinabi niya agad. Hindi, naniniguro pa siya noon. Ikaw eh. Alalahanin yun, naniniguro ang Diablo kasi hindi niya pakilala kung sino. Bakit hindi niya kilala? Kasi ang lahat ng tao nagka-fail sa tatlong pagsubok niya. Ano yun? Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Babalik na naman tayo sa 1 John. Naalala niyo? Nakalimutan niyo na. Di ba? Di ba? Kapag ka mahal niyo ang Diyos, di ba? Huwag niyo ibigay ng sanlibutan. Kasi pag iniibig niyo ang sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos wala sa inyo. Ano ba yung mga bagay ng sanlibutan? Ang pita ng laman, ang pita ng mata, at ang the pride of life. Yung tatlong bagay lang ang ginagamit ng Diablo. Wala nang iba. Tatlong bagay lang, ilalaglag kayo. Pag hindi kayo nalaglag sa isa, doon kayo kukunin sa kabila. Pag hindi kayo nalaglag dito, dito kayo kukunin sa kabila. Pag hindi pa rin. Hindi, ay doon na malaglag kayo sa lahat. Di ba? O kung anak kayo ng Diyos, hindi kayo malalaglag. Amen. Hanggang doon lang. Di ba? Kaya hanap siya ng hanap. Sa lahat ng dinaanan niya, magmula dito, saan ba nagsimula yun? Dito, sa Paul of Man. Dahil ang pangako sa kanya, di ba? Ano yung pangako sa Diablo? Ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Kaninong binhi? Binhi ba ng babae? Binhi ng babae? Binhi ba ni Eva yun? Hindi. Kasi ang babae hindi nakakagawa ng sarili niyang binhi.
Kanino ba nagagaling ang binhi? Sa lalaki. Di ba? Pero pagdating doon sa Genesis, at ang iyong binhi at ang binhi ng babae, sinong babae? Hanapin. Maghahanap siya ngayon ng isang babae na nagkaroon ng binhi sa sarili niya. Maghahanap siya ng isang babae na magkakaroon ng binhi sa sarili niya. Sino yung babae niyon? Ang inaantay niya, si Mary. Kasi walang ibang babae na magkakaroon ng binhi sa sarili niya eh. Kasi ang lahat ng babae nagkakaroon ng binhi, once na ibigay ng lalaki yung binhi sa kanya. Pero hindi mo bubuntis ang babae na sa sarili niya lang. Kaya ang sabi sa scripture, di ba? Pag-aalitin ko ang iyong binhi at ang binhi ng babae. Kaya sino inaantay niya? Na binhi. Hanap siya ngayon ng isang babae na mayroong sariling binhi. Walang iba maliban kay Mary. Kaya yung prophecy na yun, hanap siya ng hanap throughout the ages. Ang diablo, inilalaglagan tao sa tatlo. Bigyan ko to ng pera. Pag nalaglag ka na ng pera, akin ka na. Last of the eyes. Bigyan ko to ng lahat ng bagay ng sanlibutan. Bigay ko sa kanya itong computer. Bigay ko sa kanya yung internet. Bigay ko sa kanya yung ganito. Bigay ko sa kanya yung ganito. Para mawala ka sa Diyos. Ayaw pa. Ayaw mo pa, bigyan ko to ng babae. Bigyan ko to ng lalaki. Bigyan ko to ng lahat. Bigyan ko to ng, di ba, lapitan ng lahat. Bigyan ko to ng lahat ng pagkain na mabubusog siya. Para tumaba ng tumaba. Bigyan ko to ng lahat ng pangangailangan ng lahat mo. Amen. Bigyan kang Diba? Diyan mahuhulog ang mga tao. Sa pamamagitan na yan, bibigyan ka ng popularity. Pag gagawin ko siyang mataas, gagawin ko siya, hindi ko siya tatanggalin ko yung pagpapangumba sa kanya, gagawin ko siya popular sa lahat. Kaya may politika ba na naliligtas? Wala. Not unless na sila ay tumanggap sa Diyos at mawala doon sa bagay na ginagawa nila. Di ba? Sila na nasa mataas. Kaya sa tatlong bagay na nalaglagang tao, isa dyan. Di ba? Makikita nyo ang lahat ng ministro ng Diyos, anong ginagawa ng diablo? Kinukuha sa tatlo. Either na malaglag siya sa pera, masisilaw siya sa pera, sa babae, o kaya sa popularity. Paano itong si individual na iba, ito mandilat? Doon natin makikita kung merong espiritu ng Panginoon sa kanya o wala. Wala. Di ba? Gusto ba ng Panginoon ng politiko? Ayaw ng Diyos ang politics. Bakit? Because it is the leadership of man. Leadership of man is what? Nicolaitan. Ayaw ng Diyos ang politiko. Saan ba nang galing salitang Nicolaitan? Sa scripture, sa Greek word yun. Nico and Laity. Laity is the mass. Laity, L-A-I-T-Y. Is the masses. Laity. Ano yun? Ibig sabihin tao. The people, the congregation, the masses. Diba? Nikaw is conquering. Mapanako. Mapanako. Mapanakop. Tagapanakop. Kaya tagapanakop ng tao. Ang Nicolaitan is tagapanakop ng tao. At makikita natin sa Revelation. Yes. Ito. Revelations 2 yan. The deeds of the Nicolaitan. Yung deeds of Nicolaitan, inulit na naman yan. Dito sa Pagdamo. Doctrine of Balaam. Panak, di ba? Si Jezebel. Sa Revelation 2, makikita nyo yung Nicolaitan. Revelation 2:6. But this thou hast, that thou hatest. Meron kang, di ba? Meron kang isang kaisipan. Ang deeds ay kaisipan. But this thou hast, that thou hatest, the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. Diyos ang nangangaral niyan. Di ba? Yung church, yung iglesia na yung sinasabi nila, isang bagay na meron kayo, na tinatanong ng Diyos na nakabutihan para sa kanila, isang kaisipan. Ayaw nyo sa isang kaisipan, ang kaisipan ng Nicolaitan. Di ba? Ang kaisipan ng organization. Di ba? Kaya, yung bagay na yan, ayaw ko rin yan. Diyos, hate niya, sabi niya, which I hate. Amen. Yung kaisipan na yan, ayaw ng Diyos. Amen. Okay? Kaya sa tatlong bagay, nalalaan niyo, tatlong bagay lang kumikilos ang diablo. Kaya natin pinag-aaralan kasi kailangan ma-expose ang diablo. Kung di ma-expose ang diablo, hindi, di ba?
Hindi nyo namamalaya. Ang Diablo na pala yung kumikita. Kaya tayo, hindi tayo nag-aaral sa salita lang ng Diyos at purong Diyos lang at kabutihan ang pinag-aaralan natin. Kundi pinag-aaralan natin ng lahat ng galaw ng Diablo. Di ba? Kaya tayo meron tayong preaching ng demonology. Meron tayong pag-aaral ng demonology. Dahil sa mga kilos ng Diablo, tinitingnan natin kung ano. Dahil kung hindi natin malalaman ang kilos ng Diablo, hindi natin namamalayan, ginagawa na pala natin. Na hindi natin alam. Di ba? Kapag ano. Wala si... Gumagaya ka na sa mga music na makin, no? Wala si Brandon Dante. Sabi ako niya, Nakatodo pa nga eh. Naka-headset na, todo pa eh. Di ba na hindi natin namamalayan, sumasabay na tayo sa mundo. Pero yun ang gusto ng Diablo eh. Yun ang gusto ng Diablo eh. Pero napapasabay na tayo. Kung gano'n na napaa mo, hindi mo alam. Tuloy-tuloy. Gumagaya pa yung ulo mo. hanapin mo na pala. Tuloy-tuloy na pala, ano? Mamaya, kumakanta ka na, di ba? Paulit-ulit yung kanta. Para namimemorize mo na. Yung mga kabilin-bilin na ng lola, di ba? Yes, tayo na iniisip. Yun yung mga kabilin-bilin na ng lola eh. Yun ang kabutihan ng Panginoon. Hindi siya na sa lahat ng anak niya, ihinahayag niya yung kanyang sarili. Sa lahat ng anak niya, ipinapakilala niya yung kanyang sarili. Kaya nakikita natin ang kabuuan. Diba? Hindi siya isang bagay, hindi siya sa ganitong limitasyon. Walang, yung limitation ng Diyos, ibibigay niya lahat eh. Kaya sasabihin ba natin, huwag nating abutin ng Diyos at para sa Diyos ang para sa Diyos. Hindi, binibigay niya sa atin lahat ng kanyang kaisipan. That's right. Ibinibigay niya na lahat ng kanyang kaisipan sa bawat isa. So, ito siya kabuti. Amen. Di ba? Kapag kayo nagsishout, saan nyo nakukuha yung mga bagay na yan? Na pinag-uusapan natin hanggang dito sa bago pa malalang ang lahat. Di ba? Hanap siya ng hanap. Yung Diablo, hanap ng hanap kung sino yung tao na makakapasa sa tatlo. Hanap siya ng hanap. Lahat bumabagsak. Kung di babagsak sa isa, o sa dalawa, o sa tatlo. Hanap siya ng hanap. Si David na kaya? Pagdating kay David, bumagsak sa babae. Diba? Nasa the place. Hindi yan. Diba? Si David na kaya? Si Moses na kaya? Pagdating kay Moses, bumagsak sa popularity. Bumagsak sa pride. Sabi ng Diyos, sa susunod na magsasalita ka, sabihin mo lang dyan sa bato na yan at lalabas ang tubig. Huwag mong pupupukay. Ang ginawa niya, pinupuk para lumabas ng tubig. Sinabi lang ng Diyos, sumunod ka sa akin, sabihin mo lang yung bato na lalabas ang tubig. Di ba? Kaya makikita, hindi si Moses. Di ba? Kaya, di ba? Kung hindi ka man bumagsak sa isa, kaya lahat ng manggagawa ng Diyos, bumabagsak sa tatlo. That's right. At hanap siya ng hanap. Sino kaya yung hindi babagsak? Hanggang dumating yung, kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Kasi nakita niya na, isang babaeng nagkaroon ng binhi. Di ba? That's right. May isang babaeng nagkaroon ng binhi. Si Maria. Siguro ito na yun. Kaya pagdating ng temptation, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, di ba? Gusto niya i-confirm. Kasi meron ng babaeng lumabas na nagkaroon ng babaeng may binhi, kaso kailangan ko pa i-confirm. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mo bato ang mga tinapay na yan. Bakit? Kasi alam niya nagugutom. Alam niya nagugutom. 40 days nagpas. Gutom na gutom si Jesus Christ. Kaya ng tao yan. Ikaw nga, 40 days ka magpas, hindi ko alam kung makakatayo ka pa. Hindi ka lang gutom na Merienda nga lang wala eh. Hindi na ako makagula pa eh. Pag natin sa tatlo, kain agad eh. Hindi na kapag-merienda ng alas 3. Nanginginig na. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mo nga tinapay. Pwede niyang gawin, di ba? That's right. Amen. Pwede niya magawin. Yes. Amen.
Bakit hindi niya yung ginawa? Hindi sumusunod siya sa Diablo. Amen. Kailangan niya ipakita na hindi siya susunod sa Diablo. That's right. Di ba? Kaya ang sagot niya, nasusulat. Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao. Kaya hindi lang ito ang mahalaga. Dahil mahalaga din yung isang bagay na kinakain natin. Kailangan natin ipakainin. Kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nakapasa! Last of the flesh. Nakapasa sa last of the flesh. Dinala siya sa pinakamataas na hindi po daw sa templo, yung pinakilong templo. Di ba? Nakikita mo yung lahat ng bagay na yan. Ibibigay ko sa iyo yan. Magpakihulog ka dahil nasusulat, hindi hahayaan ang mga anghel na ikaw ay masaktan. Alam niya yung salita ng Diyos. Quote ng salita ng Diyos. Nagko-quote din. Di ba? Ang Diablo, alam, kabisado niya pa ang Kasado pa niya scripture. yung scripture. Ako nga, nung nabasa ko yun, hinanap ko sa bakit sa Old Testament yun. Hinanap ko yun kung nasa sa Old Testament yun kasi hindi ko alam eh. Pero buti pa yung Diablo, alam niya. Pero hinanap ko yun sa Old Testament. Nandun nga daw ba? Oo. Maganda ito ka. Hinanap. Ayan yun, nasa Old Testament yun. Matthew 4. Ito yung yung temptation, di ba? Ito yung temptation. Sa 5 tayo, Matthew 4:5. Then the devil taketh him up into the holy city and setteth him on the pinnacle of the temple. Di ba? Tapos, ang sabi ng Diablo sa kanya, and saith unto him, if thou be the Son of God, di ba? Nagtatanong siya, kung ikaw nga, di ba? Ang anak ng Diyos. Di ba? Cast thyself down, magpatihulog ka, dahil nasusulat, he shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Buksan natin sa Psalms 91. Psalms 91. 91:11. Ano sabi sa atin? For he shall give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways. Di ba? And they shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone. And that's the exact word, the exact words that the devil has quoted. Anong Yahweh the Blood? Ha? Ano? 91:11. Hawakan mo lang yung hawakan mo lang yung Matthew 4 para may comparison tayo. 91:11 and 12. Kilala niya kasi noon Diyos. Kaya nga nung Psalms 91:11 and 12. Di ba? Yung pinalayas rin na yung Ano sabi? And he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone. Balikan natin ulit yung Matthew 4. Sa 6, ito na yung Diablo na nagsasalita. For it is written. Sa 6, di ba? For it is written, he shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Parehas ba? It is the same. It is the same. Nag-quote ang Diablo. Nagko-quote ang Diablo ng mga bagay na nasa Scripture. Mas maigi pa yung Diablo, alam ang Scripture. Ang tao, walang alam sa Scripture. tama. Oo Di ba? Oo agad. Kaya nung sinabi nung nabasa ko yan, hinanap ko talaga kung nasa niya. Kasi kung hindi ko hahanapin, posible magdududa din ako na talaga bang may sinabi ang Diablo. Talaga sinabi ba na nasa Scripture yan. Kaya hinanap ko kung nasan siya. Kaya walang masama sa pagtatanong, Brad. Tama yung ginagawa mo kasi kung hindi natin hahanapin, magkakaroon yung mga pagdududa natin, hindi mawawala. Kasi ako, hinanap ko rin eh. Totoo din kaya ito sinabi nito.
Pero nagkalaman ng Diablo sa... Hindi ang ibig sabihin, kabisado ng Diablo ang scripture. Hindi pa pwede, hindi niya kabisado yan. Kaya hindi porke kabisado natin ang scripture nasa sa atin ng Diyos. Amen. Okay? Hindi porke kabisado natin ang scripture. Maraming tao nakakabisa ng scripture. Pero hindi lahat ng tao nasa sa kanila ang Diyos. Amen. Okay? Nag-aaral din ng Bible School ng Diablo? Sa kanya yun, di ba? Meron na. Sa kanya yun eh. Siya yung nagtatag ng Bible School. Founder. Kanya yun eh. Tatag mo na eh. Siya yung founder ng Bible School. Kaya, ngayon, sabi natin sa tatlong bagay, parang balikan natin first John. Para makita natin yung sinasabi nating tatlong bagay na nasa sa mundo. Nino, gusto mo yan dyan. Sala. Paulit-ulit na natin itong pinag-aaralan pero hindi siya nakakasawang tignan. At hindi siya nakakasawang buksan. At sa mga hindi pa nakakarinig, buksan natin para makita ninyo. Kasi napakaganda niya kapag ka naliwanagan kayo dito at naibigay ng Panginoon ng kapahayagan sa iyo sa Panginoon. Amen. First John. First John. First John 2. Nakita niyo na. Buksan niyo na First John 2 sa 15 tsaka sa 16. Basahin niyo. Unang Juan 2. 2:15. Sabi, Love not the world. sige ba? Dito. Love not the world, neither the things that are in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. Sabi, huwag niyong iibigin ang sanlibutan, di ba? Ni ano mong bagay na nasa sanlibutan. Bakit? Kasi kapag kainibig niyo ang sanlibutan at ang lahat ng bagay na nasa kanya, ang pag-ibig ng aking ama ay wala sa inyo. Wala sa inyo. Ano kayo? O sige Panginoon, hindi na namin iibigin ang sanlibutan. Ano ba yung mga bagay na nasa sanlibutan? Kaya sinabi sa atin sa 16. Ano sabi sa 16? At ang mga bagay sa sanlibutan ay Because love is in the world, the lust of the flesh, isa. Markahan nyo. the lust of the eyes, Okay. and the pride of life. Okay. Tapos, It is not of the Father, but it is in the world. okay. Sige malinaw. Tatlong bagay lang pala. Itong buong sanlibutan na to, kinumpose lang ng tatlong bagay. Hindi sa Diyos, ha? Kundi yung sanlibutan na worldly things. Sanlibutan na pag-aari ng Diablo. Ano yung pride of life? Pride of life. Nasanay ako sa Pride of puso eh. life. Ang pride of life, ito ang kataasan natin sa buhay. Kagaya na sinasabi natin na pagpasok ng pride of life, pumapasok yan ang popularity na ikinababagsak ng mga tao. Pagka ginusto natin ang popularity, pumapasok ang pagiging politiko natin. Pagka ginusto natin ang pride of life, mas nagiging mataas tayo kaysa sa salita ng Diyos. Yes. Nagmamataas tayo, nakakala natin yung kaisipan natin mas mataas kaysa sa sinasabi ng Scripture. That is pride of life. Pag tayo hindi na pagpapailalim sa salita ng Diyos, it is pride of life. Okay? Kapag akala natin mas matalino tayo sa Diyos, that is pride of life. Hindi lang ito pag bumataas sa kapwa-tao. Hindi lang ito pag bumataas sa ibang tao, sa ibang lahi o sa kahit na kanino. But ang pinaka-importante parte ng pride of life is you against the Word of God. Amen. Kapag ka hindi ka nagpakumbaba sa Scripture, that is pride of life. Okay? Popularity is pride of life. Fame is pride of life. Diba? Katanyagan. Ang popularity. Lahat yan, pride of life. Mag-iingat tayo sa bagay na yan na ginagamit ng Diablo para maihatak tayo sa salita ng Diyos. Mahatak tayo palayo. Ginagamit ng Diablo yan. Di ba, lust of the flesh, ginagamit ng Diablo yan para mahatak tayo sa salita ng Diyos. Lust of the eyes. Ano ba yung lust of the eyes? Ang lahat ng kayamanan sa sanlibutan na inuuna pa natin na nagiging Diyos natin kaysa ang Diyos. Di ba? Totoo yun. Mayayari mo yung Laban talaga natin. Mas marami pa yung oras natin dito kaysa sa Diyos. Mas marami pa yung oras natin sa dito kaysa sa Diyos. Mas, ano yung pinagpapahalagahan natin ng mas marami kaysa sa Diyos? Yan, nagiging Diyos natin. Okay. Lust of the eyes. Hindi natin namamalayan. Pero yun. Kaya sa tatlong bagay na ginagamit ng Diablo, sa lahat ng tao, walang pinipili ang Diablo, lahat. That's right. Lahat ng tao. Kaya kapag si Jesus Christ, may simula na isa. Ano yun? Lust of the flesh. Diba? Gawin mong tinapayan. Sinusubukan niya kung babagsak o hindi kasi naghahanap siya
ikaw ba talaga ang anak ng Diyos? Hinahanap niya. Lust of the flesh, pumbasa. May dalawa pa ako. Huwag ka mag-alala. May Di ba? option pa. Pero bago natin puntahan yung isa, tumalon tayo doon sa pangatlong pagsubok. Balikan natin yung Matthew 4. Kasi madaling intindihin yung pangatlo eh. Mas madali siyang intindihin kaysa doon sa pangalawa. Sa 8. Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain. Sa 4:8, Matthew 4:8. Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world. At ipinakita lahat ng kaharian sa mundo, and the glory of them, at ang glory, kaluwalhatian ng lahat. And saith unto him, all these things, ang lahat ng bagay ay ibibigay ko sa iyo. Lahat ng kaharian ay sa diablo. Nakita niya, no? Lahat ng paghahari dito sa mundo, sa diablo lahat yung bagay na yan. Lahat ng kayamanan na nakikita natin sa mundo, it is already controlled by the devil. Inangkin niya na. Inangkin niya na ang lahat. Inangkin niya. Inangkin. Magmula nung nagkaroon ng fall, inangkin ng diablo ang lahat ng nandito sa mundo. Kaya lahat ng kaharian na nakikita mo, lahat ng kayamanan, ibibigay ko sa iyo. Ang gagawin mo lang, di ba? You shall fall down and worship me. Di ba? Magpatira pa ka at sambahin mo ako. Then said Jesus unto him, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt not worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. It's fine. May. Ano yung temptation na yun? Ano yung pagsubok na yun? It is the lust of the eyes. Lahat ng kayamanan ng sanlibutan. Balikan natin yung second. Labi na sa second. Ano na lang naiiwan? Tumana yung lust of the flesh, tumana yung lust of the eyes. Ano na lang naiiwan? The pride of life. Ibig sabihin, ito dapat pangalawa, maging pride of life. Tama? Kasi tatlo na yung pagsubok ng diablo, ginagawa eh. Yung isang lust of the flesh, tapos na. Yung lust of the eyes, tapos na. Ang naiiwan na is the pride of life. Kaya paano nga ito naging pride of life? Kayo nga ang bumasa. Genesis, chapter 5, 6, and 7. Genesis 4. Genesis 4, chapter 5, 6, and 7. Genesis. Matthew pala, sorry. Matthew 4, verses 5, 6, and 7. Yung second na temptation. Then the devil taketh him up into the holy city, and seated him on a pinnacle of the temple, and said unto him, if thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, he shall give his angel charge concerning thee, and if your hands, they shall bear thee up, lest any time shall dash thy foot against a stone. 7. 5, 6, 7. Jesus said unto him, it is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. Matthew 4, 5, 6, 7. Sinabi niya, Jesus said, huwag mo daw ituksoin ng iyong Lord and God. Jesus said unto him, Susubukin mo. susubukan natin ang Panginoon ng Diyos. Ganun niya rin natin yan. Ay, hindi siya niya daw. Ano yung sabi? Paano naging pride of life yan? Paano siya naging pride of life? Paano siya naging pride of life? Ano? Pride of life ba yan? Parang layo naman sa pride of life, no? Ang sinabi lang eh, paano naging pride of life? Ibig sabihin, tinitest niya si Jesus Christ sa kanyang pride. Paano naging pride of life?
Ang hirap sagutin, no? Sagot. Ang hirap. Mataas. Mahirap sagutin. Paano naging pride of life yan? Samantalang yung Diablo, nagkukot ng salita ng Diyos. Magaling mag-quote ang Di ba? salita ng Diyos. Ang Diablo. Sino ba si Jesus Christ? Si Jesus Christ ang salita, siya ba? Oo, sabi. Di ba? Sinabi siya, sa John. Yan, Di ba? yan naman. John 1:1, di ba? Ano sabi? In the The beginning was the Word. was the Word, and the Word was God, and the Word was The God. Word was God. So 14, and the Word was manifested in the flesh. Okay? With among us. Di ba? So 1:14. So who is God? It is the Word. Who is the Word? It is Jesus Christ. Ngayon, si Jesus Christ pala yung salita. Kung siya na yung salita, ibig sabihin lahat na nasa scripture sa kanya. At siya yun, siya nagsalita ng lahat ng bagay na yan. Okay? Will God fail His Word? Hindi. Magpa-fail ba siya ng salita niya? No. Di ba? Sinabi niya, di ba? Heaven and earth shall pass away, but the words, di ba? The I speak will not pass away. The word of God will not pass away. Kahit anong mangyari, mawala na ang langit, mawala na ang lupa, pero kung salita ko, maririnig niya. Kaya, magiging totoo ba siya sa salita niya? Yes. Ngayon, nag-quote ang Diablo. Oh, ang sinabi dito, hindi ka sasaktan. Ibig sabihin, natakot si Jesus Christ na magpatihulog. Diba? Nagkukot ang Diablo ng salita. Nilalaban niya mismo sa kanya yung salitang... Inilalaban sa kanya yung salita niya. Nangyayari. Diba? Titignan ko nga kung susunod ka sa salita mo. Kasi ikaw ang salita, tatapatan kita ng salita mo, titignan ko kung gagawin mo. Okay? Tinitignan yung pride niya. Ang hinahamon kay Jesus Christ, yung pride niya mismo. Di ba? Yung kanya, magiging totoo ka ba sa salita mo? Samantalang sinabi mo yan, kung hindi mo gaganapin, hindi ka totoong Diyos. Di ba? Ang tinatapat sa kanya mismo yung kanyang salita. It is the word. Di ba? Kaso hindi naman, kung ikaw, basta mo lang babasahin yan, magpapatihulog ka na kung kasama mo yung Diablo. Patay ka sa nito. Dahil sa pride mo. Di ba? Dahil sa pride mo eh. Ayaw mo masaktan, ayaw mo mapahiya, ayaw mo masaktan ang ego mo. Ang gagawin mo, magpapatihulog ka at hiyaan mo yung mga anghel sa buting ka. Isipin mo, oo nga, no, ako yun. Oo nga, ako yan. Binabalik sa akin ang salita ko. Pero ano pa, paano niya napagtugon pa yan? Kasi hindi yun tinitignan niya. Bago lumabas yung salita ng Diyos, basahin natin muli. So 5, then the devil taketh him up into the holy city and setteth him in the pinnacle of the temple. And said unto him, if thou be the Son of God, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka dahil nasusulat. Sinabi ba sa kanyang, nasusulat na magpatihulog ka? O sinabi magpatihulog ka dahil nasusulat? Wala naman nasusulat. Sandali. Yung Diablo, inuutosan ng Diyos na magpatihulog. Kung ang binasa natin doon sa Psalms, nasusulat, magpatihulog ka at sasambutin ka ng mga anghel. Hindi ganun nakasulat eh. Di ba? Ang ginagawa ng Diablo, inuutosan niya yung Diyos na magpatihulog. Tapos dinikitan niya ngayon ang salita ng Diyos. Oh, take. Hold. Nakita niyo ba? Nakita niyo ba yung sinasabi natin? Ang ginagawa ng Diablo, nag-uutos siya sa Diyos na magpalaglag. Hindi naman sinabi ng Scripture na magpalaglag siya eh. Yes. Brad, kung tinama ng Diablo yung ganun, Gagawin niya kaya yun? Tatanungay na siya. Kung nasa Scripture yun, Oo. hindi mo masakikita sa Scripture yun. Paano itatama ng Diablo? Eh, wala naman sa Scripture yun. Oo, di niya malalaman. Nakasulat ba yun sa Psalms? Hindi. Ang sinabi lang sa Psalms, the angels will take charge over thee. Hindi sinabi doon, magpatihulog ka. Hindi sinabi sa Psalms yun. Kaso ang ginawa ng Diablo, meron siyang commandment. Ang commandment niya, magpatihulog ka, kasi idinikit niya ngayon yung salita ng Diyos. yan ang Diablo mula kay Adam doon, nagdagdag hanggang dyan. Ano siya eh? Nakikita niyo yung pandarayang ginagawa niya. Okay, so dahil siya ang Diyos, sinabi niya, di ba? Nag-quote din siya ng salita ng Diyos. Yung awit, hindi. Kunin niyo yun kasi yun ang siya. Psalm. Psalms 91, 11 and 12. Kasi yan ang sagot sa Matthew. Kasi ito yung Wala sa uli sa side. Nakita niyo?
ang katotohanan ng Diablo. Pero kung pinapakita lang natin dyan, maraming bagay ang naman na yan, born na yan. Pinapakita natin ang mga Diablo nagkukot ng salita ng Diyos. Kaya pinapakita natin dyan na ang mga tao na nagpe-preach pa pwedeng meron silang sarili sinasabi na dinidikitan lang nila ng salita ng Diyos. Preaching na. Di ba? Kaya wag natin titignan ng limitation yan hanggang doon na sa time nila, hindi. Hanggang sa panahon natin nag-exist yan. That's right. Dahil ang Diablo nasa pulpito na ngayon. Dahil ang Diablo nang dideceive. Nangaangkin na rin. Dahil ang Diablo nang aangkin, di ba? Kaya hindi nalimitahan yan doon sa panahon nila. Kundi yung espiritu na yan patuloy sa throughout the ages hanggang sa panahon natin. Sumasabay. Sumasabay yan, hindi ko pwedeng mawala yung Diablo na yan. At lahat ng pandaraya gagawin niya. Di ba? Kung pwede lang nadayain ng mga elect, gagawin niya, kaso hindi kayo madadaya. That's right. Amen. Elected na kayo, pero gagawin niya ang lahat ng pandadaya para madaya kayo, pero hindi mangyayari na madaya kayo. Dahil sa inyong totoong salita ng Diyos. Amen. Di ba? Nakakagad na ang Diablo. At nandadaya ang Diablo. At nagtuturo ng mga bagay na sistema ng tao at dinidikitan ng salita ng Diyos. Kagaya ng ginawa niya dyan. Di ba? Magpatihulog ka dahil nasusulat. Kung titignan mo, kung ikaw lang doon, magpapatihulog ka na lang basta eh. Kasi pride dun eh. Dahil yung pride, di ba? Dahil kinamitan na siya ng salita. That's right. Isipin mo, sinabi ko yan eh. Eh doon sa pangalawa, hindi siya umubra. Isa na lang. Sige, todo na to. Pati banato, pati palanggulo, di ba? Lahat na. Lahat na. O sige, hindi ka dito. Lahat ng kayamanan sa'yo na. May previous pa. Pati patot palanggulo kasama. Matindi yung previous Kita, sa'yo. tatayan ka na. Lahat na yung buong mundo to sa'yo na, lahat ng kayamanan. Lumuhod ka lang sa akin. Diba? Nakita niyo kung yung frustration ng Diablo. Nakapasa sa dalawa, isa na lang, todo na to, todo na to. Pati pa na siya. Kaso hanggang sa tatlo lang siya eh. Last of the flesh, last of the eyes, tsaka pride of life. Napagtagumpayan lahat. Siya na nga yung anak ng Diyos. Layo. Di ba hinahanap niya? Amen. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, pangalawa, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, kung ikaw nga, kasi hindi niya pa confirm. Not unless na, idaan niya doon sa tatlo. That's right. Nakita niya na, meron ng babaeng nabuntis, meron ng babaeng nagkaroon ng binig. Ito na siguro. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, one. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, pangalawa. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, tatlo. Siya na nga. Kasi napagtagumpayan niya pa yung tatlo. Amen. Anong ginawa niya? Gagawa na ako ng plano para mapako to. Di ba? Pero, Yan ang ginawa niya. Gagawa na ako ng plano para mapako to. Gagawa ako ng plano para mapako to at mamatay. Yun lang ang purpose niya. Patayin ko to. Patayin ko to. Patayin ko. Hanggang ginagamit niya ngayon lahat ng Pariseo, lahat ng mga Hudyo. At hindi niya alam, yung kamatayan na gagawin niya, nagbibigay magiging para sa bawat isa sa mga Kaya nakatako si Jesus Christ, pagkapako ni Jesus Christ, nagsisi yung Diablo, ako dapat hindi ko sila. Maraming nabuhay. Maraming nabuhay. Halo. Di ba? Ang ginawa niyang plano para patayin lang, hindi niya alam maraming mabubuhay doon sa kamatayan. At isa ang bawat isa sa atin, sa buhay na binigay. God will. Sisi yung Diablo nung pagkatapos si Sista, dapat hindi ko na pinapako to. Mas lalong gumami. Kala niya kasi tao lang. Akala niya, hindi niya kasi alam ang plano ng Diyos. Yun ang plano ng Diyos na nakatago, na hindi makikita. That's right. Yung plan of salvation, yung plan of redemption, yung plan ng Diyos para sa lahat. Itinago niya ng gusto yun, kaya nga naselyuhan yun. Kaya naselyuhan yun, kasi hindi dapat malaman ng kahit na sinong tao ng Diablo mismo. Kaya yung Diablo hula lang siya ng hula, di ba? Nakakabasa ba siya ng kaisipan? Hindi. Kung nakakabasa siya, di dapat nabasa niya yung kaisipan ng Diyos. Hindi niya nagagawin sana yun. Di ba? Pwede. Bakit niya kailangan mo sabi kung ikaw nga ang anak ng Diyos, di ba? Kasi hindi niya nababasa ang kaisipan ng bawat isa. Nakaka-influensya siya, pero hindi niya alam na dumadaan sa isip natin. Bawat individual, nag-a-act ang Diablo ng base sa kinikilos nyo. Ulitin ko sa bawat sinasabi nyo at sa bawat kinikilos nyo. Nakikita niya ang kahinaan ng bawat isa. Naka-observe siya sa iyo.
Araw-araw ginagawa niya to. Sige. Bigyan ko pa nga. Atay, kung ngayon. Araw-araw ginagawa niya itong ito yung kahinaan niya, bigyan ko pa. Bigyan mo overtime. Pare overtime mo Gusto niya kung hindi mo pumasok at kinukuha mo lang yung pagpasok dahil gusto mo may pumasok sa'yo. Sabi niya, wala kang makukuha eh. Sabi di ba ng scripture, sabi niya, lumabas kayo dyan, wala kayong makukuha mana. Pangalan ng araw, sa konti ng araw. Wala ka rin eh. Wala talaga. Kaya pa nagkaroon ng Christmas, ha? Nakikita niyo yung pandadaya ng job. Nakikita niyo yung pandadaya ng job. Malinaw ba? Malinaw. Temptation ni Jesus Christ, akala natin simple lang, di ba? Umalis na siya pagkatapos nun eh. May pang-apat mo ba? Wala na siyang pang-apat eh. Hindi na siya makakapagtanong pa ulit. Wala na siyang na-confirm niya na. Yan na eh. Na-confirm niya na. Ito si Jesus Christ, ito na nga yung anak ng Diyos. Okay. Maganda yung mga nangyayari, pero hindi natin halos mababasa yan eh, no? Hindi natin halos mababasa sa scripture, pero gano'n ang mga nangyayari. Mga bagay na nakatago, na nabubuksan tayo. Ngayon pa rin naman, pa rin eh. Taon-taon na papanood yung Mga bagay na nakatago na binubuksan tayo. Yung tungkol sa Prophecies, tsaka teaching. Teaching Yan o ang tanong. preaching. Brad, tanong nila, pwede daw mangaral ang babae, sabi ko hindi, dalawang scripture ang... Kasi sabi naman, kinote naman doon sabi ni Joel, sige, pull out yung ng spirit ang... tinapos sa sigatagdan siya. mga pala yung para sa Hindi ba, sa tanong niya yan, sinanong nila yung sabi. Pwede daw mangaral yung babae sa pulpit. manguna sa iyo sa Manguna. Sa Joel kasi, pull out na spirit of the spirit. specific na lalaki yung binigay. Puntahan na sa inyo. Oh, Joel to, lahat ng espiritu yung bibigay ko sa buong mundo. Di ba? I will pour out my spirit upon all flesh. Sabi nung sa babae. Joel. Yan. Kaya tinatanong nila kayo First, Matthew, First Timothy. Nagpo-prophecy daw sila. Ano? Hindi ko kabisado, pero First Timothy. Joel, the spirit. Ano sabi? Joel ano bro? This is Joel 2. Inanon na rin niya tayo. Bali, ang sinagot niya. Ito yung kinot nung pinakita nung ayaw nga mag-friends ng babae. Kaya sinagot ng babae. Joel to ano? Sandali. Tapos, Joel to anong ano bro? 2:28. I shall come to you. Ano na yan? Parang sa iyo. walang matching to eh. Prophecy is a gift. Okay? Paano natin malalaman na it is a gift? Balikan natin ng 1 Corinthians. Sabi ng propesya, 1 Corinthians 12. Ito, malinaw sa Joel 6 ha. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old man shall dream dreams, and your young man shall see visions. Na ang kinukot nila ngayon, na sinasabi ng Panginoon that I will pour my spirit upon all flesh. Alalahanin natin, etong Joel na to, karugtong to nangyayari dun sa restoration na nangyari. Yung restoration na sinasabi natin, andito yung palmer worms, andito lahat ng canker worms, andito yung lahat ng worms na nangyari, di ba? Restoration of the bride tree. Naalala natin ang restoration of the bride tree. Ano yung nangyari sa bride tree? Ano yung nangyari sa bride tree?
Sa 25, basahin nyo. And I will restore to you the years that the locust had eaten, the cankerworm and the caterpillar and the palmer worm with my great army which I sent among you. 25. 2:25. Joel 2. Joel chapter 1. Simula sa verse 1. The word of the Lord that came to Joel, the son of Pethuel. Hear this, ye old men, and give ear, all ye inhabitants of the land. Hath this been in your days, or even in the days of your fathers? Tell ye your children of it, and let your children tell their children, and their children another generation. That which, ito na yung mensahe ni Joel, that which the palmer worm hath left, hath the locust eaten, and that which the locust hath left, hath cankerworm eaten, and that which the cankerworm had left hath the caterpillar eaten. Awake ye drunkards and weep, and howl ye, all ye drinkers of wine, because of the new wine, for it is cut off from your mouth. Ang sinasabi natin ngayon, merong apat na klase ng kulisap. Kulisap, peste. Diba? Ang una is the palmer worm, ang pangalawa is the locust, ang pangatlo is the cankerworm, at ang pang-apat is the cankerworm. Cankerworm, locust, caterpillar, diba? Palmer worm, locust sa dito, the cankerworm, which the cankerworm na left, the caterpillar that eaten. Ito yung sinasabi natin na isang puno. Yung isang puno na may bunga, yung isang puno na may bunga, na may leaves, na may bark, di ba, na may buhay. Ang ginawa ngayon ng isa, kinain ng mga fruits. Pagkakain ng mga fruits, ano pa yung naiwan? Ang naiwan ngayon yung mga leaves, tsaka yung tree. Di ba? Yung bark. Yung isa naman, kinain puro leaves. May katawan pa ngayon. Di ba? May katawan pa naiwan. Ang kinain ng pangatlo, yung bark, Katawan na. yung balat. Di ba? Yung balat. At yung pang-apat, ang sinipsip na yung buhay ng, di ba? Sinipsip na yung buhay ng puno. At hanggang yung puno nagkaroon ng kamatayan. Di ba? Pero pagdating dun sa chapter 2 ng Joel, and I will restore. Naalala natin yung restoration na pinag-uusapan natin? Naalala natin yung restoration na pinasinasabi ni Jesus Christ? Di ba? Truly He shall come. Truly John the Baptist shall come. Di ba? Truly John has come. But I say unto you that another John will be coming, di ba? That Elias will be coming that will restore all things, and it is the same restoration. Okay? It is the same restoration na sinasabi dito sa Joel. I will restore to you the years, sa 25, no? Joel 2:25. I will restore to you the years that the locust hath eaten, and the cankerworm, and the caterpillar, and the palmer worm, my great army which I sent among you. And ye shall eat in plenty, and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, that hath dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. And ye shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and none else, and my people shall never be ashamed. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. It will happen after the restoration. Okay? Pouring out His Spirit upon all flesh will happen after the restoration. Okay? Ano yung restoration na pinag-aralan natin? Masyado malaki dito. Saan nakakabang ko? Dito lang. Makagawa tayo ng restoration dyan. Alam si Brad Saldo eh. Yan yung bangko. Ito, may unang butas. Ito, unang butas. Ito pala. Ito. Okay din. Sige. Pagdiin ng bangko. Nalala niyo yung pinag-aralan natin kay John the Baptist? Nalala niyo yung pinag-aralan natin kay Elias?
Diba? Na pumasok ang restoration na I will restore. Nalala niyo yun? Malakay. Sa Malakay, di ba? Hindi kay Malakay, pagdating na doon kay John. Di ba? Ito ngayon ang bride thing. Di ba inulit natin to? Alala niyo yan? Yung may mga bunga yan. Yes. Okay? Di ba? Tapos, nagkaroon na naman ng panibagong bride thing. Di ba? Tapos nagkaroon na naman ng isa. Nagkaroon na naman ng isa. Yan na lang. Bakit naman nangyari? Kasi ito, andito pa yung mga fruits. Di ba? Itong mga fruits na to, meron isang kakain sa kanya. Tapos, itong isa, meron mga leaves. Di ba? Di ba? Yung isang leaves na yan, may kakain din sa kanya. Pagdating dun sa isa, may balat na kasama yan. Di ba? May balat na kasama yan. Pagdating dun sa isa, yung bungay niya kinuha na. Okay? Ang sasabi sa atin, yung buhay na yan, maibabalik yan. Kasi merong restoration na darating. Pagdating dun sa pangalawa, lumabas na yan, pero ibinalik na yung balat. Okay? Yung pangatlo, inilabas ulit yan, hindi lang yung balat ang bumalik, lumabas pa pati itong dahon. Okay? Kaya yung pang-apat, Namunga na ngayon. lumabas na yan, ito na yung dahon, bumalik pa yung mga apples. Di ba? Inom na. Sinasabi natin merong restoration. Tapos ang sinabi, after ng lahat ng bagay yan, I will pour my spirit upon all flesh. Okay? Ano nangyari? Babalik na naman tayo dito. Ano nangyari sa atin dito? It is the church ages. Restoration of the bride tree. Pagkatapos si Jesus Christ, lumabas to. Diba? Babalik tayo dito. Ito yun. Ito yun, di ba? Si Jesus Christ. Nung namatay si Jesus Christ, sino nanguna? Sila Paul, di ba? Mga apostol. Pero ang biyaya, nawala dito sa mga Hudyo, kundi napunta ngayon dito. Ang naging grace tayo. Out of the law, it became grace. From the Jew, napunta sa Gentile ang biyaya. Di ba? Ano nangyari sa Jew? Binulag ng Panginoon for a certain period of time. Okay, bulag sila. Hindi nila makikita kung ano mang meron na biyaya binibigay sa atin ngayon ng Panginoon. First church age, napakalinaw. Diba? Napakalinaw pa nito. Puting-puti pa. Salita pa ng Diyos. Ang katuroan ng Diyos ay nandyan pa. Purong-purong katuroan ng Diyos. Kakatapos lang ni Jesus Christ. Sariwang-sariwa pa ang lahat. Diba? Kaya ang sinabi sa atin sa first church age, sa inyong kaisipan, ayaw nyo ang Nicolaitan. Diba? In your days, binasa natin kanina, diba? Saan? Sa kaisipan ng church age. But this thou hast. Ito ang meron kayo. Itong iglesia na to, yung iglesia nila Paul, meron kayo na kinagugustuhan ko. Ano yung kinagugustuhan ng Diyos? Kasi ayaw nyo sa kaisipan ng Nicolaitan. Sa panahon nila, wala pong organization. Wala pong organization. Si Pablo ang nangunguna sa kanila na ayaw ko rin yung Nicolaitan na yon. Malinaw pa? Punong-puno sila dyan ng Espiritu Santo. Nasa sa kanila pa yung fruits. Nasa sa kanila pa ang lahat. Diba? Kaya andito si Paul, si Peter nangangaral boldly, andito ang nahilig sa kanila, nandito yung mga patay na nabubuhay, daanan lang nila, nabubuhay yung mga patay. Okay? Andun ang healing, andun ang lahat, punong-puno sila ng gifts. Anong tinanggal na una? Yung mga fruits. Ano yung kinain? Yung mga fruits. Pagkakain ng mga prutas, dahan-dahang nawala dito. Pagdating dito, nawala yung leaves, naiwan na lang to. Pagkatapos ito, nawala na dito totally. Nakita niyo yung kaitiman na yan? That's the age of, ang yung tinatawag natin is Dark Ages period. Ang Bible wala na. Walang written epistle, walang written scripture. Ang Bible nasa kaisipan lang ni Columba. Mensahero sa panahon nila. Kabisado ni Columba ang Bible. Kasi pinagbawal ang Bible, lahat ng Bible sinira. Kaya si Columba nagpiplik sa kanyang kaisipan. Ginagamit niyang scripture na nasa sa kanyang isip. Bakit?
Dahil pinatay ng Katoliko ang lahat. It is the spirit of the Jezebel spirit. Sino? It is a church na nagdi-deceive. Isang church na nangangalunya. It is the system of Catholicism. Diba? 325 AD. Dito, sa area na to, lumabas ang Trinity. Dito sa area na to, lumabas ang Trinity. In-establish nino. Yung unang-unang pope ng Catholic, sino? Constantine. 325 AD sa Nicene Council. Lumabas ang isang tinatawag na isang doktrina, it is the doctrine of Trinity. At kinilala nila, galing sa isang Diyos na si Jesus Christ, na nagbabautismo sila lahat in Jesus Christ name, pinalitan nila yung bautismo, ginawa nilang Father, Son, and Holy Ghost. Okay? Malinaw pa? Kaya dahan-dahan nagre-restore, dahan-dahan nawawala ang lahat. Pero pagkatapos nung nawala ang lahat, dahan-dahan ibinabalik ng Panginoon. Kaya nagkaroon tayo ng Reformation. Pagdating doon sa panahon ni Martin Luther, si Martin Luther, sa panahon nila lumabas na yung printing press. Sa panahon nila, nakapag-print na naman sila ng mga Bible. Sa panahon nila, nag-aklasan sila sa Roman Catholic. Tinawag sila mga Protestante. Okay? Pagkatapos ni Martin Luther, lumabas ngayon ng mga tinatawag na mga Methodist. Diba? Lumabas ngayon ng mga Lutheran. Out of the age of Martin Luther, lumabas ang isang grupo. Sa grupo ni Wesley, lumabas ang mga tinatawag na mga Methodist. Lumabas ang mga Baptist. Lumabas ang lahat ng mga iba't pang paniniwala ng mga Protestanteng grupo na. Pagkatapos noon, hindi pa nila kinikilala ang Holy Ghost. Pagdating doon sa sumunod na sa church age natin, makikita natin dito, dumating ang baptism of the Holy Ghost sa isang panahon. At na-restore ang mga gifts. Na-restore na naman, nagkaroon ng mga speaking in tongues, nagkaroon ng mga prophecies, nagkaroon ng healing, nagkaroon ng lahat ng bagay. And prophecy is part of the gifts. At ang sabi sa atin dito sa Joel, I will pour out my spirit upon all flesh. Pagkatapos na dumating tayo doon sa restoration. Di ba? Pagkatapos na maibalik ang lahat, hindi sinasabing pwede mangaral ng babae. Pero ang gift of prophecy, pwede mapunta sa isang babae. Si sister, merong gift ng vision. Di ba? Hindi ba pwede natin limitahan yun? Isang kapatid natin na babae, merong gift ng healing. Anak niya, patungan niya. Gumaling ang kanyang anak. It is a gift of healing sa isang babae. Di ba? Ang sinasabi dito sa scripture, ang babae huwag mangangaral, di ba? Over man. Anong sinabi natin? Ano yung binasa natin sa Timothy? Di ba? Ano sinabi natin sa Timothy? Timothy 2. 1 Timothy 2. Let the woman learn in silence. Di ba? Makinig kayo with all subjection na mayroong pagpapasako. Matuto kayo ng mayroong pagpapasako sa katahimikan. Di ba? Na mayroong pagpapasako. Kanino pagpapasako pang mga babae? Sa mga kalalakihan. Sinabi pagdating sa 12. Di ba? But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority. Usurping, pinag-aralan natin yung usurping, di ba? Usurping yung, di ba? Kudeta, di ba? Nalala natin yung usurping. Pwersahang kinukuha ang authority over the man. Di ba? Hindi sila pwedeng manguna sa mga kalalakihan. Ibabalik mo sa Joel, hindi nila naunawaan kung ano yung sinasabi sa Joel. Di ba? Paano may kukot yung sinasabi sa Joel? Prophecies yan. Ang prophecies binigay sa lahat. Wala tayong problema na meron kayong prophecy. Because it is a gift, pero hindi kayo pwedeng mangaral. Malinaw na sinasabi dito. That's right, amen. Pwede, ang prophecy, hindi pagtuturo yan. Ang pagtuturo, pag-i-establish sa inyo nang dapat yung kalagyan sa salita ng Diyos. Ang prophecy, ginagamit yan para sa mga unbeliever na hindi naniniwala sa Diyos. Bakit? Kasi hindi sila naniniwala na mayroong Diyos, mayroong isang gift na darating sa kanila para lahat ng hindi naniniwala makapaniwala. That's right. Kung yung kinakailangan nila para maniwala is miracle, gagamit ang Panginoon ng miracle para maniwala lang yung mga hindi naniniwala. That's right. Amen. Diba? Kasi hindi na sila naniniwala eh. Kung hindi sila naniniwala, kailangan gumamit ng Panginoon ng tongues para yung mga hindi naniniwala, maniwala. That's right. Okay? Pero malinaw na sinasabi sa atin, hindi kayo pwedeng magturo. I suffer not a woman to teach nor to usurp authority over the man. That's right. Amen. Over the man.
Malinaw ba? Amen. Over naman ang sinabi. Oo, English eh. Ikaw, naintindihan mo. First Timothy. Ulit. Chapter 1. Chapter 3. First Timothy chapter 3. This is a true saying. Verse 1. First Timothy chapter 3 verse 1. This is a true saying. If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality and apt to teach. Hindi sinasabi sa atin dyan na ang bishop must be a wife of one husband. Kundi ang sinasabi sa atin dyan, a bishop must be a husband of one wife. Nakikita natin, ang bishop dapat isang lalaki na mayroong isang asawa. That's right. At iisa lang ang kanyang asawa. Hindi sinasabing isang babae na mayroong asawa, kundi isang lalaki na mayroong asawa. Kaya mayroong requirements ang pagiging bishop. Kung gusto nilang maging pastora, hindi sila pwede maging pastora kasi walang requirement na ganun sinasabi sa atin. Pwede sila maging pastor. Pwede yung pastor na yun, ang requirement pa, hindi pa pwedeng binata. That's right. Okay? Dapat may asawa, dapat may good report, dapat blameless, hindi pa pwedeng may mayroong tao na magtuturo sa kanya, yung pastor na may ginagawang ganito, hindi pa pwedeng ganoon. He must be blameless, diba? He must be husband of one wife. Amen. Maraming requirements para maging pastor ka, para maging isang bishop ka, hindi lang basta ganyan. Di ba? Hindi sinabing must be a wife of one husband. It must be a husband of one wife. Deacons. Balik tayo sa deacons din. Likewise must the deacons be grave, not double-tongued, not given too much wine. Sa 8. 3:8. Pagdating sa 12, let the deacons be husbands of one wife, ruling their children and their own houses. Di ba? That's right. Balik tayo sa chapter 3 ulit, di ba? Tuloy lang natin yung sa bishop. Bakit kailangan maging husband of one wife? Di ba? Not given to wine, 3:3. Not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre, but patient, not a brawler, not covetous. One that ruleth his own house, having his children in subjection with all gravity. That's right. Na kailangan ang lahat ng anak niya ay sumusunod sa kahit anong bagay, kailangan sumunod ng kanyang mga anak. That's right. Bakit? Ano ang purpose nun? Kasi paano ka makakapagpasunod ng isang iglesia? For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? That's right. Nakikita nyo? That's right. Paano ka magiging isang pastor kung ang pamilya mo hindi mo mapasunod? That's right. Paano ka magiging isang pastor kung anak mo makulit at matigas ang ulat ayaw sumunod sa'yo? Paano mo kakayanin ng isang iglesia na mas malala? That's right. Na mas marami? Di ba? Dapat ba ang babae ang nangunguna sa bahay?
Malinaw dito sinasabi, di ba? It must be a husband of one wife. Meron ka mga anak. Bakit? Kasi kailangan mong pasunurin ang mga anak mo. Amen. Paano ka makakapangaral ng paano ka makakapagpasunod ng isang church? Kung hindi mo kaya ang iyong pamilya. Di ba? Sige, sus. Ngayon, kung magiging pastora na naman siya, paano na naman siya mapapasunod yung kanyang anak? Ibig sabihin, kailangan niya pasunod ang kanyang asawa sa kanya. At all cost, at all gravity. Sumunod ang asawa mo at kanyang mga anak. Sandali, may problema. Hindi yun na sinasabi sa atin ng scripture. That's right. Di ba? Di ba? First Corinthians. First Corinthians 14. 11. First Corinthians 11:3. But I would have you know that the head of every man is Christ. That's right. Malinaw? Amen. And the head of every woman is the man. And the head of Christ is God. Di ba? And every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoreth his head. But every woman that prayeth or prophesieth, walang problema sa pagpaprophesy, di ba? Kasi gift yan. With her head uncovered, dishonoreth her head. For it is even all one as if she were shaven. Okay? Pagdating dito sa pagdating sa 7, for a man indeed ought not to cover his head for as much as he is the image of glory of God. But the woman is the glory of the man. Ang babae, ang kanyang kalawang hatian ng lalaki. Di ba? For the man, sa 3:8. 1 Corinthians 11:3:8. For the man is not of the woman, but the woman of the man. Neither was the man created for the woman, but the woman for the man. Malinaw ba tayo? That's right. Hindi ang lalaki, ang babae ang nangunguna sa lalaki. Ginawa ang babae para lang sa lalaki. Hindi ang lalaki ang ginawa para sa babae. Amen. At ang authority, ang ulo ng babae ay kanyang asawang lalaki. That's right. Amen. Ngayon, pagdating sa loob ng isang bahay, sino ang nangunguna? Ang babae ba o ang lalaki? Dapat ang lalaki. Pagdating doon sa scripture, paano ka makakapag-preach? Kung sakasakaling babae na ang nangunguna at sumasalangsang ka na sa scripture. Tama ba sa tingin It's niyo? against the scripture. It's totally against the word. That's right. Amen. Di ba? It's the word is not the truth. Tapos ang titignan, ang papaliwanag lang sila, yung nangyari sa Joel 2. Sandali, may kulang sa kanila. Hindi nila alam ang kasulatan. That's right. Hindi nila nalalaman kung ano yung sinasabi nila. At pinipilit lang nilang gawin yun kasi gusto nilang maitaas ang kanilang pakay. Dahil ayaw nilang magpababa sa scripture. That's right. Pagka hindi na sila nagpapababa sa scripture, sinasalansan nila ang Diyos. That's right. And it is their pride. That's the pride of life. Bumagsak sa pangalawa. It's a pride of life. Kasi ayaw nila magpasakop sa scripture. Sinabi ng scripture, manahimik ka. Malinaw na. Sinabi pa dito, dapat ang babae hindi nangunguna. Dapat hindi ka mangunguna mag-uul sa kalalakihan. Paano ka hahawak ng isang iglesia kung hindi mo nahahawakan ng iyong pamilya at ang iyong mga anak? Malinaw lahat sinabi That's right. dito. Amen. Di ba? Ngayon, pwede ba natin papangaralin ng babae? No. No. Totally no. Ang dami natin kino. Sinabi ng scripture, no. Di ba? Naliwanagan ka na rin. Hindi, scripture lang eh. Di ba? Ang sinasabi Scripture lang natin. kasagot. Even po ba sa prayer, hindi pwede muna ang babae Hindi. kapag may kasama ng Maglili kasi. Pag may lalaki, Kung puro sila babae, pwede sila mag-pray ng over sa kanila nila. Pero hanggat meron lalaki na nandun, nakarapat na ang lalaki ang mag-lead ng prayer para sa kalalatan. Kasi, Woman shall not assert under authority over man. Di ba? Amen. Andun ang kalalakihan. Gagamitin ng Panginoon ng kalalakihan na yun. Andun. Kahit po sa sharing. Kasi pwede silang makapag-testimony. Pwede silang makapag-testify kasi pwede nilang gamitin na naman yung nangyari doon sa Matthew. Eh bakit itong babae sa buwel? Nangangal. Di ba? Hindi nangangal yun, kundi nagte-testify yun. Hindi ba siya ang Misaya? Patanong pa yung sinabi niya. Di ba nagte-testimony siya na namit niya yung Misaya doon sa time na That's yun? right. Amen. Siyempre, elder yung babae, tapos mga kabataan na makasama niya mga lalaki, pwede ko siya mag-lead. Elder na. Hindi rin. Hindi pa rin talaga. Hindi pa.
Nilalaki. Pero siguro sa mga bata, oo. Hindi, Kasi yung mga Sunday school teacher natin, Sunday school meaning, inaalagaan lang yung mga bata doon para turuan ng, di ba, mga Bible stories, at walang lalaking use. Normally, mga kababaihan na babaeng, mas malalapit sila sa mga bata. Story lang siguro. At habang tinuturuan nila yung mga batang, mga tots talaga, nakakapag-pray sila. O sige, mag-pray muna tayo dahil yung mga bata talaga hindi yan, wala pang alam. Hindi pa nila alam kung paano. Pero once na may isip na yung lalaki, Hindi. hindi pwede. Hindi pa pwede. Pero may head din po yung mga teacher eh. Hmm. Deacon or... May nangungunang deacon sa kanila. May nangungunang yun doon sa mga teacher na yun. Kaya sa Pilipinas, meron tayong mga deacons doon, ang sets of deacons natin. Isa naka-assign sa ganito, yung isa naka-assign sa ganito, yung isa naka-assign sa building management, yung isa naka-assign sa mga kabataan, yung isa naka-assign sa kalinisan, yung isa... Iba-iba yung assignment ng mga deacons doon. At meron silang kanya-kanya Merong responsibility. deacons, merong associate, mahawak din sa mga ganun. Doon tayo yun ang sinasabi sa atin. Ito ang gawain natin. That's fine. Ang mga deacon ay pulis ng church. Di ba? May baray. Oo, hawak nila yung salita ng Diyos. Espada dala nila, espada. Legend sword. Nakahiwa yan. Ano ang ministry ng mga... Meron din naman ng coordinator siya na pinipili yung Si Brother Milo? Oo nga pala, dahil estudyante nandito na nito today, di ba? Tapos hindi na kayo na-elect. Magiging coordinator kayo. Siyempre, malayo. Ang magiging endorsement siya. Ay, well, ilipat na siya? Hindi rin sabihin, hindi na siya babalik dito? Last time yung class na yung qualified. Ngayon, kung sino yung mapili sa kanila, yun po papasok. Kasi matitira. Mga qualified, coordinator. Ang manunod. Malinaw pa. Sana-sana. Meron din yung Malinaw na ako kasi maraming nagpupumilit. Meron pang mga nagsasabi, paano kung mas magaling yung babae kaysa doon sa mga kalalakihan? Sinasabi pa nila, paano kung walang lalaki? Sinasabi pa, paano kanya kung walang lalaki? Walang problema kung puro sila babae. Ang sinasabi, huwag silang mga overman, di ba? Pero kung puro sila babae, walang problema. Kung puro sila babae. Ang sinasabi, do not assert about authority over man. Pero kung puro sila babae, walang problema. May lalaki. Dalawa lang. Kaya isa nagpe-preach, isa nagpe-pray. Isa nag-opening closing prayer, isa nag-preach. Pero pastor na natin isa ngayon, yung mga teacher, may teacher na rin ang lalaki. Asa, doon sa Pasig na rin. Mas maganda kung gano'n. Dapat sila na talaga yung... Sila na rin po lang yun.